Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna ilma waj'alna min haula'il mukhlisin as-salihin min ibadika ya arhamar rahimin. Lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat mga kapatid, alhamdulillah, tayo ay lubusang nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa... Bro, pakisara yung anong maingay. Sa walang bilang na mga biyaya na tinatanggap natin. Wallahi mga kapatid, pinakamalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, nagkakaroon tayo ng mga oras na pagkakataon sa katulad nitong gabi na tayo ay nagtitipon-tipon. Iba't ibang lugar ang pinanggalingan natin sa Pilipinas, iba't ibang pamilya at tribo, pero nagkakaisa dahil lamang sa kaalaman sa Islam. Wa hunaka hadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ana uridu daiman ukarriru. May hadith si Propeta sallallahu alaihi wasallam na sa araw ng paghukom na mga taon ang kanilang mga pagmumuka ay nagliliwanag, na naiiba sa liwanag, at ganoon ang mga kasuotan nila. At kasama doon ay ang al-mutajalisuna fi jalali. Allahumma shahad bi'annana nahnu najtami'u fi hadhihi al-lailatil mubarakah liwajhikal karim. Ya Allah, saksihan kami na tunay na kami ay nagtitipon sa gabing ito at palagian dahil para sa iyo, nang sa gayon ay matamo natin ang tunay na habag at kapatawaran ng Allah. Dagdagan ang ating kaalaman mga kapatid, at nang sa gayon ay ganun din ang ating takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi walang silbi ang kaalaman kung ang kaalaman na ito ay walang bunga. Tama ba yun? Walang silbi ang kaalaman na walang bunga? Tama ba yun? Ha? O, walang silbi ang kaalaman kung walang gawa. Aanihin mo ang puno kung ito ay walang bunga. Di ba? Okay, correct. Gagawing panggatong. Oh. Aanihin ang isang bulaklak na walang amoy. Dekorasyon. Plastic. Di ba? Aanihin ang kaalaman kung ito ay hindi nagbigay benepisyo sa isang tao at naging kapahamakan sa isang tao. Pwede yun? Isang pahamak sa iyo ang kaalaman? Pwede hindi? Papaano? O sige, sandali. Abdul Aziz, papaano magiging ang isang kaalaman ay pahamak sa isang tao? Yung mag-share ng attention nila ay kumita ng pera. Tapos? Paninin. Singil agad naman ang sinabi mo. O sige, bigyan natin ng baso si Mashallah. Allahu Akbar. Uy bro, galing pa to sa Ministry of Health. Oh, magiging malusog tayong yan ngayon dyan. Okay. Oh, maganda ah. Ipamigay natin ito pero sagot-sagot lang muna tayo. Ha? Sagutin natin. Okay. So, batid nyo ba ayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam min asyrati sa'ah anna al-ilma yurfa'u wal watudharu al-jahal. Hadith yun ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa mga huling panahon ay darating, sa mga isa sa mga senyales na malapit na magunaw ang mundo ay ang kaalaman ay mawawala. At ang kamangmangan ang siyang maglalaganap. Yan. Propesiya niya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ngayon na nga nakikita na natin. Wallahi, isa sa lecture ni Sheikh Walid na sabi niya,
Itong lecture ko, sabi niya, kukunti lang tayo, huwag kayong magtaka. Dahil sa kapanahunan, ngayon ay mas marami ang pagtitipon ng mga tao ng kamunduhan at kasalanan kaysa doon sa mga pagtitipon ng habag at awa ng Allah na katulad nito, na paraiso. At ito'y propesya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ito na nga, nagaganap na, nakikita na natin, naririnig na natin. Di ba? So alhamdulillah, mapalad tayo at iniling natin sa Allah na tanggapin ang ating mga mabubuting gawain at kung ano ang nasa puso natin. Dahil sa araw ng paghukom, ang titignan ng Allah ay ang puso. Kung anong nandun sa puso. Okay. Nabanggit na natin, nakuha na natin ang sunnah. Sino makakapagbigay sa inyo na hadith ni Propeta na pag-uutos? Magbagit lang ng hadith na nag-uutos si Propeta, na may pautos. Oh, pautos. Ano ang hadith ni Propeta na nagbibigay ng pautos? Ang dami. Omar Cortez. Sige, sayang itong baso na ito eh. Maingay eh. Ha? ومكان يؤمن باليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. Oh, pagutos yun, di ba? Correct, Masya Allah. Baso. Ministry of Health, bro. Oh, Masya Allah. Asan ang pag-utos dun? Yung Ustad, ang sabi niya, kung ikaw ay naniniwala sa Allah at sa kabilang buhay, dapat kang magsabi ng kabutihan. At kung hindi naman, na wala ka sasabihin na kabutihan, manahimik ka na lamang. Manahimik ka na lamang. Yung pag-uutos doon, yung manahimik ka na lamang. Kailangan natin minsan manahimik. Dahil minsan sa bungangang ito, dyan marami nag-aaway. Ang mag-aasawa, ang magkakaibigan, kahit sino, kakamag-anak dahil sa dila. Ano ang mga pag-utos? Magbigay ng hadith na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbabawal. Very good, Casey. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Correct, di ba? Pautos yun. Oo nga, pautos. Gusto ko yung pagbabawal. Kasi mahilig kayo sa bawal. Kasi masarap daw ang bawal. Ito, narinig ko sa kanya, nagsasabi, masarap pang bawal. Oh, narinig ko sa iyo noon, nandun sa bata. Basta, hindi ko makalimutan ko sa iyo na sinabi mo, kasi Ustad, masarap daw ang bawal. Ang beer kaya, masarap ba ang beer? Hindi, di ba? Mapait, di ba? Mapait. Nakainom ka na ng beer? Oo, inamin. Oo. Yung tuba, nakainom ka rin ng tuba. Walang tuba sa amin. Sa mga Bisaya yun, yung tuba. Okay, kasi balik tayo sa'yo. Ano yung pagbabawal na hadith ni Propeta? Sino sa inyo makakita ng masama, then babuhin niya o bigyan niya gamit ng kamay? Mga amin kumunkara. Okay. Saan? Oh, tama. Pag-utos, hindi, pag-utos yun na pagbabawal. Sa mga nakikita masama. Very good. Masya Allah. Ministry of Health. Masya Allah. Okay, Masya Allah. O sige, sino pa? Si kapatid na Sultan? Hindi, yun si Sultan. Ito si Faisal. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Masya Allah. Wa ma bainahuma mustabihat. Umurun mustabihat. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Anong hadith yan? Hindi, teka lang. Anong yung tanong ko? Anong hadith yan? Pag-uutos ba yan? Ano pagbabawal? Teka lang. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. La ya'lamuhunna kathiru minan nas. Saan ang pagbabawal doon? Di ba? Katotohanan ang halal ay mapayag, maliwanag, at ganun din ang haram. Maliwanag na nasabi na sa Quran, sa hadith ni Propeta Muhammad, at sa pagitan ng halal at haram ay may mga hindi nauunawaan, na mayroong mga pangamba,
mayroong hindi mo tunay na naiintindihan sa pagitan noon. Oh, nasaan ngayon doon ang pagbabawal? Tama, pagbabawal. Sultan. Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Wag Fala yu'dhi jarahu. makasakit sa kapitbahay. Oh, Masya Allah. Oh, bigay mo to si Faisal kasi nakabigay rin siya ng hadith. Bismillah. Yan. At ikaw din, kapatid na Sultan. Masya Allah. Bro, pakisabi salamat dun sa sponsor ng baso. At sana nakikita niya itong video para makita niya na inaibigay natin. Okay. Ang sino mang naniniwala sa Allah at sa araw ng paghukom ay kailangan ay Magkasakit sa kanyang kabuti sa kanyang maging hindi ang sabi doon fala yu'dhi jarahu, wag siyang maging makapinsala o pahamakin ang kanyang kapitbahay. So ibig sabihin, ikaw karumit mo si Nurhaydin, pag gusto niya matulog, huwag ka magsalita ng madaldal, malakas, tumatawag ka pa sa Pilipinas. Oh, anong nangyari diyan? Tapos tulog na yung tao, 'di ba? Nakakadisturbo 'yun. So yun yung mga example noon, bro. Kailangan matahimik, 'di ba? Wallahi, hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, wallahi la yu'min thalatha marat alladhi yu'dhi jarah. Katotohanan, hindi naniniwala, hindi tunay na naniniwala, hindi ganap na naniniwala. Sino? Ang tao na siya ay hindi mabuti at siya ay nagpapahamak o nagbibigay pabigat sa kanyang kapitbahay. Batid nyo ba ang isa sa mga ang kapitbahay ay isa ito sa nasabi ni Propeta Muhammad na kung mayroon man na pwede pang sana na magkakaroon ng waratha. Alam niyo yung waratha? Mana. Na inaantay ko ay ang pag-utusan na dumating na ang kapitbahay ay pwedeng magmana. Ibig sabihin, ganun katindi na dapat maging mabuti sa ating kapitbahay. Bakit dapat maging mabuti? Kasi kung anong mangyayari sa iyo, maski tunay mo na kaibigan sa ina at ama na kapatid mo kung malayo, darating ba siya? Ang totoo ito, yung kapitbahay mo, di ba? Maski Kristiyano at saka Hudyo, kailangan makitungo ng mabuti. At yun si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Isang Hudyo, nagbalik Islam dahil lang sa mabuting pakikitungo ni Propeta Muhammad. Nagtatapon siya ng mga basura sa bakura ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At hindi nakapagtapon ng isang araw. Nagtaka si Propeta. Sabi niya, kumbaga sa atin, uy, namiss ko yung brother na yun. Hindi siya ngayon nagtapon dito. Nagkasakit, sugo ng Allah. O, binisitahan niya. Subhanallah. No, siya cute too. Alhamdulillah, panginta kaya matay. Kaya hindi na siya ngayon dito nag-ano sa akin. Ha? Hindi na siya nagpapaano sa akin. Subhanallah, hindi ganun ang Islam. At ang ating ehemplo ay si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sino ang makakapagbigay ng hadith na ito ay takriru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Takrir means it is a permissible thing that some of the Sahaba of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did something and the Prophet sallallahu alaihi wasallam keep silence on this. Meaning, it is allowed in Islam. Kasi yan ang hadith, yan ang takrir, di ba? Yung hadith ni Propeta, aqwalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisifatihi al-khuluqiyya wa madha aidan wa takriruhu. Kasama yung takrir. Ano yung takrir? Yung mga bagay na pinapahintulutan ni Propeta. Example. Nakasagot na ako, Stan. Oh, mashallah, buti pa nakasagot pa ito. Oh, Arabic. Hindi Arabic, Tagalog, Bisaya, English, whatever. Try lang, try. Oh, sige. Abdurrahman, sige, try. Nung inutusan ni Prophet Muhammad SAW ang kanyang mga sundalo na pumunta doon sa lugar at doon na sila magsasala. Mashallah. Oh, Ang iba, ang isang grupo, nung dumating na yung oras na magsasala ng asar. asar, Nagsala na dun sa daan. doon sa daan, Hindi nila sinunod si Propeta. sunod si Prophet Muhammad SAW. Hanggang sa dumating itong mga itong balita na ito sa Prophet Muhammad SAW, Correct. hindi siya nag-react, bagkus tumahimik lang. Masya Allah, very good. Yun yung sinabi ni Propeta na la yusalliyanna ahadakum al-asra hatta yasila ila Bani Quraidah.
Wag na wag kayong magdasal ng asar. Kayo, maliban na lamang na doon kayo magdasal ng asar sa kay Quraydah, doon sa pamayanan ni Quraydah. Wala isang grupo ganun din pala ang mga sahaba minsan katulad din ngayon ng ibang tao. Yung iba, mag-pray na tayo, okay ka, oras na ng asar. Sabi nung isa, lampawi ka ki. Sabi ng Propeta Muhammad, doon daw tayo mag-pray. Tapos ngayon, mag-pray ka dito. O yun, nagkaiba, di ba? Ano ang aral dito sa hadith na to? Magkakaroon talaga ng iba't ibang opinion at magkakaroon ng iba't ibang mga kuro-kuro. At nangyari yan sa kapanahunan ni Propeta Muhammad. O ngayon, nangyayari na di ba? Walay mga kapatid, alam mo, isa sa pinakamalaking fitna daw ngayon sa umma ay isa sa propesya na darating din. Teka lang, ibigay muna natin to. Bismillah. Allahu Akbar. Uy, mashallah, ang dami ng baso ngayon, bro, Okay. Sosobra. Hindi kasi malay mo, hindi makasagot. Okay. So another na permission na nasabi natin dito. We took it already. We took it up. Okay. Ismail. Isang beses si Propeta sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi ay wasallam. sahaba at nila makita. Mhm. Tapos may isang sahaba, nakita niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nasa isang kwartuan. Tinanong niya, Rasulullah, hinahanap ka ng mga tao. Mhm. Tapos sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ang chinelas ko, dalhin mo sa kanya. Dalhin mo at sabihin mo nakita mo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay. At sabihin mo, sino mo magsabi ng la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, na tapat sa kanyang puso, siya ay papasok sa paraiso. Tapos, dinala yun ng sahaba, pinakita doon sa mga tao na nagdarasal. Okay. Pero hindi siya nakarating doon dahil sinalubong siya ni Umar ibn al-Khattab. So sabi ni Umar ibn al-Khattab, saan ka pupunta? Nakita ko ang Rasulullah, sabi niya. Ito yung kanyang tsinelas. Sasabihin ko sa mga tao, magsabi ng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sila ay papasok sa paraiso. So pinigilan siya ni Omar, huwag mo sabihin niya. Bumalik ka sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Inshallah. At nagsumbong siya. Ya Rasulullah, pinigilan ako ni Omar ibn Khattab. Tapos sabi niya, Ya Rasulullah, kasi yung mga tao ay nagdarasal, nag-iibada, nagbabasa ng Quran. Kapag sinabi niyan, maabala sila. Mashallah, mashallah. Authentic hadith, mga kapatid, tignan nyo. So, sa pamamagitan nun, hindi nagalit si Propeta. Nagalit ang Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil may wisdom yung sinabi ng Umar. At tumahimik na lamang sila. Kasi kung sasabihin nyo ng tao na yun sa pangkalahatan, sa public, baka hindi mali maintindihan ng iba. So baka ang punto doon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sino yung makita mo na isang tao lang pwede, pero kung in public, paramihan, hindi mo pwede. At doon din natin makikita na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay may respeto siya sa kanyang mga kasamahan. At ganun na lamang ang kanyang respeto, lalong-lalo na pati kay Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Batid nyo ba si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ayon sa sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pati ang mga anghel nahiya sa kanya dahil isa siya sa pinakamahiyain sa mga, mayroon siyang muruah, yung pinipreserve niya yung dignidad niya, si Uthman ibn Affan. At yun si Propeta, nakikinig siya sa kanyang mga kasamahan, nare-respeto ang kanyang mga kasamahan. Propeta nga siya, wahi diretso galing sa Allah, pero minsan nakikisalangguni sa kanyang mga kasamahan. Nagtatanong siya, ano kaya ang opinion nyo? Ano kaya itong gagawin natin? Allahu Akbar. Ismail, Ministry of Health. Meron ka na. Ba't nauna ka na? Ba't nauna ka na? Okay. Ano yung hadith na nakuha natin patungkol sa pinaka mabuti na pag-aalala sa Allah? Arabic, yun lang. Arabic lang, gusto ko marinig yun. Mga kapatid, kailangan natin ng review. Kailangan natin, ayun, Afdalu Dhikr. O sige, sino? Arabic. Si Jibril lang. O sige, ikaw. Wa? Alhamdulillah. Afdalu Dhikr, la ilaha illallah, wa afdalu du'a, alhamdulillah. Ang dua, mga kapatid, isipin nyo yung alhamdulillah, dua yun. Di ba?
Kasi ang alam lang nating dua, paghiling, paghingi. Ang dua, kasmani, hunaka dua'u talab, wa dua'u at-thana. Ang dua, paghiling sa Allah na mayroon kang hilingin, at dua na ikaw ay pumupuri at lumuluhati sa Allah. Mashallah. Good. Mabasag ito, sayang. Galing pa ito sa Ministry of Health. Di ba? Bro. Di ba? Oh, bakit? Magantay lang kayo. Wait for your turn. Wallahi, if it's yours, no one can take it. No one can take it from you. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, lan yamuta ahadan hatta yastakmila rizqah. No one will die except he, she will complete whatever Allah has given him. Maghintay ka. Hindi, ang punto kung hindi talaga ito sa kanya, wala, hindi niya makukuha. Di ba? Ganyan ang buhay talaga. Kung hindi sa'yo, hindi sa'yo. Kaya ang pinakamaganda dito, bro, ba't tayo mainggit? Meron palang nakaalan sa atin. Yun, ibinigay ng Allah sa kanya yun. Di ba? At mayroon din ako. At satisfied ako kung binigay sa akin ng Allah. Patangkad si Casey, Ibrahim Casey, ako pandak, alhamdulillah, okay lang yun. Yun ang binigay ng Allah sa kanya. Ganon din si Nur Haydin. Lahat tayo pinagkaiba-iba ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Okay. Pangalawa o panglima, 6 na tanong na ito. Ano yung hadith na patungkol sa kung sino magsabi ng La ilaha illallah ay papasok sa paraiso? Basahin. Arabic. Napakadali man ng ustad imong kuan ba? Aywa. Uy, alam mo ikaw, Nur Haydin, mahirap yung ganyan na sila na. Nandyan na yan eh, nasa sayo eh. Ba't mo kinakahiya? Yan ang kaalaman, yan ang Islam. O ano, mamin haadin. May baso na kasi siya kaya mayroon ka na. Ayaw nang sumagot kasi may baso na. Masya Allah. Okay, so mabait siya. Ngayon, siguro, ang biyayang ito mapupunta dito na kay brother. Gusto ko lang marinig. Mamin ahadin. Ituloy mo yung hadith. Mamin ahadin Mamin ahadin. wa la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi. Yung tawag. Yun lang yun. Ang shahid lang. Di ba? La ilaha illallah. Very good. Takbir! Mashallah. Ikaw bro, itagalog mo yung sinabi na hadith na yun. Tagalog mo. Sino man ang magbanggit ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sa kanyang puso, siya ay pagbabawalan makapasok sa impyerno. Allahu Akbar. Masya Allah. Bisaya? Okay. Maganda ito Ay, nga Tagalog no. Mayroon ka ring baso. Hindi. Ganahan lang mi bang madungog nga sulti ni mog Bisaya ba? Paunsal sultig Bisaya ato ang kuwang. Katong iyang gisulti sa Tagalog. Okay, ano sa Bisaya? Kinsa man ang musulti nga walay lain nga Dios, ngala si propeta Muhammad ang propeta. Pagbawal sa iya ang makasulod sa paraiso. Mashallah, very good. Okay, bigay mo to sa kanya. Ustad, meron ako ustad. Bigay mo sa misis mo. Ikaw lang mayroon, ayaw mo siya uwian? dapat maging malambing tayo bro sa misis. Thoughtful, dapat, di ba? Yan. Alam nyo ba, hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, tazdadu hubba. Hindi, yung hadith na yun kasi, magbigay kayo, tahdi, ibig sabihin ng hadith, magbigay kayo ng mga regalo, nagkakalapitan ng mga puso. At magbibisitahan kayo na hindi palagian. Kasi kung palagian, nagkakasawaan. At kung lagi, hoy, bakit? May tinamaan ba sa inyo dyan?
Wala akong tinatamaan, bro. Ano iban? Ang hadith na yun, magbigay ng regalo at nagkakalapit ang puso. At magbisitahan kayo na huwag palagian dahil nagkakalapit ang puso. Correct, totoo yan, bro. Yung minsan, isang 1 week, hindi ka nakabisita, 2 weeks, masasabi mo, nasaan na kayo si brother? Hindi na dumating. O yun, maganda yun. Pero kung adlaw-adlaw, makaabot. Ano na naman kukunin mo? Tubig, pati asin. Hinihingiling mo dito yung tubig, asin. So, nagkakasawaan na ba? Di ba? So, saan ko ito ibibigay? Sa Bisaya. Nanibigay na? Okay. Another hadith. Sino makakapagsabi ng hadith na patungkol sa ang pag-aaral sa Islam ay wajib sa mga Muslim? Ito si Rashid. Sige, ano? May yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Okay. Mashallah. Teka lang, hindi yun ang hadith, ha? Pero at least na-memorize niya yun ng Arabic. Ngayon, sabihin mo yun sa Tagalog. Ari-gari. Pagilay na. Kansa ka na, yung nga pagilay. Ha? Ha? Bari marata, pagilay mo siya. Ano? Itagalog yung sinabi niya. Famay yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahu Akbar. Kung ayaw mo itagalog, imranaw mo. I can be your interpreter. Hindi mo pa namit. Kasi nakuha natin, wala pa sila, bro. Wala pa sila, di ba? Si Fahmi. Subukan natin si Fahmi. Fahmi. Hindi, marami kang baso. Ayaw mo lang talaga sumagot, Fahmi, ha? Ayaw mo lang sumagot? Ha? Huwag ba? Ito na. Famay yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Anybody? Pakitagalog yun. Okay, sige. Bigyan natin kay si Ibrahim para maiuwi niya to kay misis niya. Mashallah. Bro, sige. Sinong gusto ng Allah na bigyan siya ng kabutihan ay pinapaintindi sa kanya ang binibigyan siya ng kaalaman sa Islam. Allahu Akbar. Tama, correct. Ibig sabihin, kung sino talaga yung gusto ng Allah na bigyan ng gabay at kabutihan, ay ipapaunawa sa kanya ang Islam. Di ba? Sino? Si Rashid. Hindi nakakuha. Nakalimutan eh. Ha? Hindi makakuha yung iba. Okay lang yan. Dito na sasagot yung tanong kanina. Yung tago, dyan, si Omar, si Tahir. Okay, diretso na natin kay Tahir ang tanong. Tahir, magbigay ka ng hadith patungkol sa pagkakapatiran sa Islam. Yes. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Masya Allah. Takbir! La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Takbir, Masya Allah. Ibigay ito kay Tahir. Okay. Paki-Tagalog yun, bro. Maguindanon ka. Oy, mambo, Maguindanon. Di ka pagkatawa sa aki, patalo ko sa laga na banal. Maguindanon mo yun. Maguindanon ka to, so Maguindanon. Ludop ka din. Sige. Sige. Ang dami nyo ng mga baso. Wallahi. Alam mo, ngayon lang ako naka-obserba ng mga tao na hindi sila mahilig ng baso. Hindi. Yung iba talagang, alam mo, Abdurrahman, ang kahinahan nila, yung kailangan meron silang mga cups. Nag-travel, pupunta sa airport, nakasulat yung mga countries, di ba? Ano Tagalog nun? Ito si ikaw, Tagalog mo. Mashallah, very good. Sige, Arabic uli, tungkol sa
pagkakapatiran at hindi yung sa kanya. Ng Arabic? Ishhada, mafi malum. Alam mo, kanina nasabi sa akin ni Keisha, Ustad, bakit hindi mo sila sanay ng Arabic? Doon daw sa Sahafa, nag-aaral itong mga brothers natin. Yatikalamu na lugal Arabiya. Wallahi. And what makes different to us is that we don't speak Arabic, but we speak English. Kasi ito, Suna, may nag-volunteer sa amin na ibinigay itong Suna. Sa dami ng pwedeng ibigay ito, ibinigay niya English. Kaya minsan dito, nagkaka-Englishan na kami dito. O, di ba? Okay, any hadith of the Prophet Muhammad na na-memorize mo? Bro, sige. Si Kwan, ang niya kaya? Ayub. Oh, Ayub. Wag mo siya ituro. Ikaw ngayon tinuturo ko. Wag mo siya ituro. Ha? Hindi siya nagkakape? Allahu Akbar. Pwede ba yun na maging rason na hindi ka magkape? Ayaw mo kumuha ng baso? Kawawa naman ang kape, pati ang kape dinamay mo. Pwede mo naman bigay sa kaibigan, bro, di ba? Okay, hadith. Alam ko, tama yung mga nakapag-aral sa Batha. Alam nila ito. Hadith na nagsabi si Propeta Muhammad na huwag kang magagalit. Ano yun sa Arabic? Sandali! Isyada. Mga marites kayo talaga, oh. Ha? Hindi pa ako. Ngayon, gusto niyo na ng baso? Oh. Khali ba'dain ishhada wa shuf fi waqt. Ba'dain, bada 10 daqaik ijib. Yalla. Shwaya daqaik. Oh, ano yung sinabi? Arabic. Complete hadith. Oh, sige, Nur Haydin. Yun lang. La tagdab. Okay, may tanong ako sa'yo ngayon. Correct yun. La tagdab. Ang tanong ko, bakit pinayuhan ni Propeta Muhammad ang lalaking yun na huwag kang magagalit? Bakit? Ano ba pag tayo ay nagagalit? Bisan kasi Ustad, Pag nagagalit, tayo, nakakabigkas tayo ng masama at saka hindi natin napukontrol yung dila natin na lumalabas. Mashallah. Correct. Totoo yan. Takbir! Mashallah, meron ka ng baso ngayon. Ibigay mo sa kaibigan mo, bro. Ganun ang pagkakaibigan, di ba? Okay, so sandali. Kunin ko na lang. Mashallah, barakallahu fik. Okay, Ari, Gari. Siya ko kaniman to mga marano. Ha? Dito muna sa mga marano, mga Tausog, Maguindanao, balik Islang. Mga marano, wala pang sumagot. Isa lang dito. Ari, anto na hadith na minimorasyo. Anong hadith na kahit ano na pwede mong ma-share sa amin? Abdullah. Tunay hadith na katawan ka. Wallahi, my dear brothers in Islam, this is how important seeking knowledge. If you truly love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as a Muslim, you are now over 20 years old. Any hadith we don't memorize, di ba? Tapos tayo, nung nasa elementary, na-memorize natin yung Panatang Makabayan, hinibig ko ang Pilipinas, ito ang lupa ng aking sinilangan. Hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, this is very simple. Na, tunay da hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minilangagyo. Hadith ng Propeta. Rashid, gusto ko ikaw sumagot. Ano ang hadith na na-memorize mo, Rashid? Na ngayon ikaw ay nagbalik Islam na since less than a year, di ba? O yan. Ito si Rashid, mashallah. Tabarakallah. Hindi siya daman hadith ng propeta. Hindi siya hadith. Hindi siya hadith sa ng propeta, pero hadith siya na tungkol dun sa isang kung saan yung Allah subhanahu wa ta'ala nititian niya yung makasalanan. Hadith Qudsi? Hadith Qudsi. O sige, banggitin mo nga. Kasi Ustad, yung merong isang makasalanang tao na gagawa siya ng kasalanan, tapos hihingi siya ng tawad sa subhanahu wa ta'ala, tapos gagawa ulit ng kasalanan, tapos hihingi ulit ng tawad. Tapos sa kalaunan, ngumiti na lang yung Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya sa mga anghel niya, tignan mo itong aking alipin. Alam niyang gumagawa siya ng kasalanan at alam niyang may Panginoon siya at alam niyang yung Panginoon niya ay nagpapatawad. Allahu Akbar. Kaya nung sa panahon ng paghuhukom, nung
tinawag na siya sa harapan, sabi, timbangin yung kasalanan niya. So sa timbangan, mas lamang yung kasalanan. Pero dahil doon sa sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ilagay mo yung kanyang shahada. So yung shahada niya, mas mabigat kumpara sa kasalanan. Allahu Akbar. Sabi nung Allah subhanahu wa ta'ala, sabi nung tao, nung makasalanan, makakapasok ba ako sa paraiso? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, andito ka sa harapan ko dahil sa akin naman. Kaya nakapasok siya. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir! Wallahi mga kapatid, yung hadith na yun, nakakaantig at nakakaiyak yung hadith na yun. Totoo yun. Ganun na lamang ang ating tagapaglika. La taqnatu min rahmatillah. Huwag tayong mawalan ng pag-asa na humiling ng kapatawaran sa Allah. Kahit anong klase, laki ng kasalanan mo, patatawarin ka ng Allah. Basta mayroon lamang dito, La ilaha illallah sa ating puso. Magpapatawad ang Allah. Masya Allah, Rashid. Masya Allah, meron na siyang baso. Oo. Okay. Hadith naman patungkol sa paraiso ng Allah. Meron tayo nakuha niyan, di ba? Paraiso. Paraiso ng Allah. Any hadith na nag-uugnay na nasabi ni Propeta Muhammad na paraiso. Haha. Oh. Man salaka tarikan. Ikaw, hindi ka nakakuha? Sige. Sige lang. Oh, paraiso. Kaya nga, ibibigay ito ko sa kanya para may bigay sa asawa niya. Sige, sige. Yallah. An Thawban radiyallahu anhu Masya Allah. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan lam iba na lang. Okay yun. Sige, Masya Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala lahu bihi tariqan ilal jannah. Jannah, nandun ang paraiso. Masya Allah. Takbir! Allahu Akbar. Estudyante ito ng Shafa? Kasama nyo? Shifa? Masya Allah. Very good. Anta tatakalam al-Arabiya. Anta dakhalta fil Islam jadid? Ha? Masya Allah. Balik Islam ka bro, di ba? Tiga saan ka sa atin? Sama. Bisaya. Bisaya mani, bay. Tanawan ni siya. Tanawa. Oh, di ba? Umahaba yung oras natin. Okay, Masya Allah. Yun ay patungkol sa paraiso. Hadith na nag-uugnay sa patungkol sa impyerno. Sandali Ismail, ang asawa mo sa Pilipinas, wala dito. Yung mga ito dito, hoy, are, mga gari. Habol, tunay hadith at sadya katawan yung hadith. Hindi nyo na-memorize yung hadith na Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Oh, kayo na mga kabataan, ika ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung sino yung kakayanin niya na magbigay ng baa ay mag-asawa na. Oh, yung mga binata diyan, mag-asawa na kayo. Ha? Ari. Oh, ikaw bro, ikaw, sige. May baso ka na? Nasaan ang basong? I-translate mo yun sa Bisaya, bro. Yung man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sino man ang naghahanap Bisaya. Sige, sige. O Bisaya. Kay kinsa man ng nangan. Hoy, kinsa man ni. Oy. Tanawan ni siya. Oy, kay magsulti siya. Dili. Magdungnog lang niya sa iya ba? Dili ko kuan. Di ka expert pagsultig Bisaya? Unsa di ka mestizo? Waray. Oh, tama. Ay, matagal hindi tayo nakarinig ng waray. Sige, waray. Alam mo, ang kagandahan ng klase na ito, mashallah, wallahi, very diverse. Na nakakamangha itong klase natin, bro. International. International kayo. May Bangladesh, tapos may Pakistani. Di international tayo. Sige bro, waray. Hinuman ang nagbibilinghin na
Tinaadman na Basta importante, waray-waray. Hindi susuko. O, di ba? Ganun yung mga waray. O, ito bro, bismillah. Nakakuha ka na, wala pa. Dalawa na yan. Hindi, meron na siya. Okay, dalawa na lang to. Mga kapatid, hadith patungkol sa kamatayan. Allah, punta na tayo sa kamatayan ngayon. Kasi yan kasi ang buhay eh. Mabubuhay ka, pupunta ka rin sa kamatayan, di ba? Wala na. Between life and death. Wallahi, Islam is a complete way of life. Islam is a perfect and complete religion. All spheres and aspects of life deals in Islam. Isipin mo ang kamatayan, ang pagtatalak, diborsyo, ang negosyo, pagtulog, pagkain, pag-aasawa, pagtabi sa asawa mo, lahat na pinasukan ng Islam at ito ay lahat sa pagsamba. Okay, pakinggan nyo. Hadith patungkol sa kamatayan. Bro, Rais. Maraming salamat sa Biko. Mashallah, jazakallahu khair. May or any hadith na alam mo? Wallahi mga kapatid, natutuwa ako sa kapatid natin na si Rais. Minsan na-invite kami doon sa akika ng anak niya. Tapos nakita niya itong pag-aaral natin. Nandito siya dahil wala ni isa sa atin kakilala niya. Dahil lang sa pagmamahal sa Islam. Dahil lang sa kaalaman. Bro, gantimpalaan ka ng Allah. Wala, ito to. Very franco at mas very proud ako ngayon na nagsabi siya na wala akong alam na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi bro, nangangahulugan mahal ka ng Allah. Dahil nandito ka dahil para lang sa pagpapaaral. Kasi kung marunong ka pa, ba't ka pa pupunta sa mga pag-aaral, di ba? Ito, hindi lang yung nag-aaral tayo, nakakakuha tayo ng mga habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, kamatayan na hindi natin maiwasan ang kamatayan. Sige, bismillah. Oh. Yung Tagalog Ustad. Sige, Tagalog. Ang lahat ng gawain mapuputol pagka correct. Mapuputol pag namatay ka na po, mapuputol lahat ng gawain maliban sa tatlo. Yun yung awang gawa na Okay. Kullu nafsin dha'iqatul maut, Quran yan, hindi yan hadith. Takbir! Oh, Allahu Akbar. Okay, Tahir, gusto ko Arabic mo yun. Oh, mashallah. Inqata'a amaluhu. Naam. الصدقة الجارية. Okay. الثاني أو علم ينتفع به. Correct. ثلاث أول ولد صالح يدعو له. Takbir, mashallah. Okay, mashallah. Last na lang ito. Oh. Mashallah. Hindi, dalawa. Kayo, Ustad, wala pa. Hindi, okay lang. Marami din akong baso sa bahay. Pinakamaraming alam na. Marami. Totoo naman yun ah. Bakit? Marami kaming baso sa bahay. Gusto ko bigay na lang sa inyo. At yun ang pagmamahalan sa Islam. Yung mas wayu'thiruna anfusahum walau kana bihim khasasa. Yung mas mahal mo ang kapwa mong kapatiran sa Islam kasi sa sarili mo. Kasi kung marami na akong baso, bakit pa kukuha? Samantalang mas may nangangailangan pa, di ba? Gareda ka na makakuha sa baso, matan. Hindi na kayo nakakuha ng baso. Fahmi, saka Fahmi na baka na kay Mambusisi nga. Okay, Fahmi, kahit anong hadith, marami kang baso? Sa bahay? Are, tunay hadith, minimum ratio. Kung bukan utaw, nadidinay ako. Sige, bismillah. So, kamu din madataw yung merasa di saya manta Mihalo kasi dum siya rin siya kaya. Siya ibig siya kaya, di makakuha mo siya baso. Are, siya ka. Kay tanong hadith. Pasa ko sa mga. Para sa kanila. Oh, mashallah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Sige, ibigay mo to sa kanya, sagutin mo. Sige.
Hindi, teka lang. Anong man ka na Ramadan na imanan? Man? Man kana Ramadan iman wa ihsan. Oh, hindi. Mansama. Masama Ramadan. Ayun, mansama. Isawon gufira lahu Ma- ma sama ihsan. Min dhambi. Takbir! Allahu Akbar. Hari-gari, nangay, ibibigay daw niya sa ito. Allahu Akbar. Wallahi, correct bro. Masya Allah. Yan ang pagkakapatiran. Di ba? Pero si Rice, hindi ka nakakuha. Rice, bigay ko sa ito. Bismillah. Alhamdulillah, mga kapatid. At ito nga, oras na natin. Alas 9 na. At, Meron naman akong baso doon. o dito, bigay mo dito sa isang marano na nandyan. Gary. Bro, alam nyo kanina, actually, I'm not expecting na talaga magbibigay tayo ng baso. Binigay lang ito ng kaibigan natin para, sino to nagbigay dito? Sino nagbigay ng mga baso, nagdonor? Said. Pakisabi, jazahullah khair, ha? At dahil sa basong ito, na-divert tayo dyan ngayon. Kasi ang lecture talaga natin, napakaganda sana. Plato naman doon. Oh. Plato, wag lang kutsara. Amay ko na, mimbalitan wa doktor sa ridut. Astagfirullah. Oh, hindi pwede yun. Okay? So, anyway. At inshallah, bro, kaya sinabi ko sa inyo noong kanina sa group chat natin, basahin niyo ang page from 89 to 108, di ba? Dahil napakaganda yung mga kaganapan na nangyari dito, mga kapatid. Yung mga hadith ni propeta, listen, oy. Makinig kayo. Ang mga hadith ni propeta patungkol sa mga kaganapan mismo sa kanyang kapanahunan. Na mga hadith. At kung bakit hindi na isulat ang mga hadith na kanyang salita sa oras na yon. At bakit ito pinagbawal niya. At bakit na-allowed din sa iba. Dito, makukuha natin dito. At sa next chapter, makukuha din natin dito yung mga fabrication of hadith. Kung paano nag-exist, paano napabago, paano may mga nagpasinungaling kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. At alam natin, okay lang ito mga kapatid, kahit paano, at least nabigyan natin ng hustisya na kahit paano nakuha natin yung mga kailangan na dapat malaman natin na highlights patungkol sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hanggang sa muli inshallah mga kapatid, sa next week uli.